Hindi niya partikular na matukoy kung ano ang nararamdaman niya. Walang puwang sa buhay niya si Don Salvador. Pero gusto niya itong makita. Iyon lang talaga ang interes niya. Are you okay, iho? Ano ba namang klaseng tanong yan, ma? Inaasahan niyo bang maapektuhan ako pagpunta natin sa karawan niya? It's not an issue to me. Nabanggit ko na sa inyo noon na gusto ko siyang makita. Iyon lang. Wala akong planong kilalanin siyang ama. Iyon lang ang interes ko. Be civil to him, okay? Sure. Though, naman, ano ang akala ninyo sa akin, basugulero? Ang gumawa ako ng eksena sa kanyang party? No way! Wag na ho natin pag-usapan ito. Pupunta tayo sa kaarawan niya. May imbitasyon naman tayo eh. Salamat. No problem, ma. Nginitian niya ang ina. Kasunod niyon ay iniwan na siya roon sa kanyang silid. Bumalik ang pansin niya sa invitation card. Sa wakas, makakaharap na rin niya ang taong nagtago sa kanya sa paningin ng publiko. Hindi nga nito ipinagkait sa kanya ang suporta at pangalan. The fact remains, anak siya sa labas. An illegitimate son. Napailing-iling siya nang mabasa ang nakasulat doon na formal attire. So what's new? Tanggap na niyang meron siyang mga kapatid sa ama. Pero alam niyang hindi siya kikilalanin ng mga ito. Magiging problema siya ng mga legal na anak ni Don Salvador. Kaaway ang magiging tingin sa kanya. Sa panig naman niya, hindi siya makikipagtalo sa mga ito. Pagdating sa pera ni Don Salvador, hindi niya iyon kailangan. Kontento na siya kung anong meron sila ng kanyang mama. Mabubuhay sila na wala ang tulong ng estranghero niyang ama. May matatag na pwedeng sandalan. May trabaho siya. Siguro dapat ipagpasalamat ang pagsuporta ng kanyang ama na ginawa nito sa kanya dati. Bahagi ng kaginhawaang tinatamasa niya sa kasalukuyan ay galing sa suporta nito. Pampalubag loob na lang siguro yon sa kanyang ina na binuntis nito. Pagpasok niya sa komedor na tuon ng pansin sa isang square envelope sa mesa. Nakapangalan iyon sa kanyang mama. Pagkaangat niya natukoy niyang bukas na yon, pero hindi siya nangahas na alamin kung ano ang laman ng sobre. Ma, nandyan ka na pala. Francis, ano ito? Tingnan mo. Okay lang? Oo naman, itunulok na rin siya ng kuryosidad. Isang magarang cord ang laman. Gayon na lamang ang paghugot niya ng malalim ng paghinga. Kaarawan ni Don Alejandro Salvador na iniimbitahan sila. Darating na Sabado na ang birthday niya. Oo, dadalo tayo. Nakalagay riyan na sa Avalon Hotel tayo tutuloy. Sabado na umaga tayo aalis. Francis? Ito na ang matagal na sandaling hinihintay natin. Makakaharap mo na ang iyong ama. Kailangan ba talaga natin pumunta? Oo. Hindi nito alam na nagkaharap na sila ni Don Salvador. Nakita na niya ang sinasabi nitong ama niya. Gayong nagdesisyon ang mama niya na pupunta sila. Walang problema sa kanya. Paano kung hindi tayo dumalo? Anak, kailangan natin pumunta. Akala ko ba'y gusto mo siya makilala? Ito na ang pagkakataon. Ang tanging pakiusap ko lang, be civil to him ha. Hindi kita inoobligang kilalanin siyang ama. Basta, huwag mo lang siyang bastusin sa araw ng kanyang kaarawan. Huwag kayong mag-alala, ma. I'll be nice to him. Kung may karapatan ng anak niya sa kanyang kayamanan, ako rin. Gagamitin ko ang aking pagiging Montalban para makapasok sa family ventures. May karapatan ako sa kayamanan ni Don Alejandro Salvador. Ha? Wala akong pinaplanong masama, ma. Kukunin ko lamang ang para sa akin. Gagawin ko yun sa legal na paraan. Wala akong pakialam sa mga sasabihin ng kanyang anak at asawa. Ang plano ko ngayon, makapasok sa family ventures. Frances? Bumalatay sa mukha nito ang pag-aalala. Huwag ka masyado mag-ambisyon. Kung bibigyan ka ng ama mo ng mana, tanggapin mo. Kung hindi, huwag mong ipilit ang iyong gusto para hindi ka magkaroon ng problema. Alam ko na ang aking gagawin, ma. May nakahanda na akong plano ukol sa bagay na yan. Huwag kayong mag-alala. Uulitin ko, wala akong gagawing masama. Ang ultimate plan ko ngayon ay ang makapasok sa family ventures. Paano mo gagawin yun? Being nice to him. Huh? Ma, hanggang ngayon, ordinary office staff pa rin ako. Nakakadyahe nga eh. Dahil ang manager namin, walang kotse. Samantalang ako pag pumapasok, naka-auto. Minsan, napapagkamalan akong manager, so... Ang punto ko, walang mangyayari sa aking pinapasukan. Plano ko na nga mag-tender ng resignation, tapos yung pera sa bangko ay intensyon kong gamitin sa isang negosyo. Frances, bahala ka. Nasa tamang edad ka na para matukoy kung ano ba talaga ang gusto mo. Kung ano man ang magiging desisyon mo, nasa likuran mo lamang ako. Ang pinapakausap ko lamang, huwag kang manlalamang ng iyong kapwa. Hindi kita pinalaking ganoon. Baka kaasa kayo, ma. Sandali lang at ihahanda ko ang ating hapunan. Tinapik-tapik niya ito sa balikat. Niluto ko ang paborito mong chicken curry. Kaya marami na naman ang makakain mo ngayon. Lagi naman eh. Basta't sa'yo. Ikaw ang nagluto. Lagi ako nabubusog. Walang panama sa inyo ang mga sinabi nilang chef sa restaurant. Puro naman nila, nako,
Walang kaapoy-apoy. Kulang sa lasa ang pagkain nila. Asus, nagsasabi po ako ng totoo. Oo na. Kagaya niya, nagtatrabaho rin ang kanyang ina. Gusto na nga sana niya magpahinga ito, pero ayaw papigil sa kanya. Kahit na meron silang kasambahay roon, ang mama niya ang nangangamay sa pagluluto. Aminado siyang malaki ang naitulong ng pera na mula kay Don Salvador. Sa buhay nila ng ina, halos pinuno niya ang gamit ng kanilang bahay. Hinayaan na lamang siya ng kanyang mama. Binili niya ang lahat ng kanyang naisin. Labis talaga siyang nananabik. Naintindihan niya ang kanyang ina kung bakit hindi nito ginalaw ang pera. Nagawa nitong mapatunayan sa sarili na kaya niyang itaguyod siya mag-isa. Kaya lalo pang tumaas ang respeto niya rito. Napamahal pa itong lalo sa kanya. Lahat ng hirap ay kinaya nito. Hindi ito nagpakita ng kahinaan. Hindi ito natuksong galawin ng perang nakalagak lamang sa bangko. Itinabi talaga iyon para sa kanya. Hahayaan daw silang magdesisyon ukol sa naturang pera. Napansin ni Dolan na tila merong sasabihin sa kanyang ina. Para naghahanap lamang ito ng tamang sandali para makausap siya. Siya na mismo ang kumuha ng atensyon ng ina para sabihin iyon sa kanya. Walang problema, iho. Pero meron kayong sasabihin, di ba? Meron. Wala ka naman lakad bukas ng gabi, di ba? Wala ho. May pupuntahan tayo? Isang kaarawan. It's a formal attire at gagawin iyon sa Avalon Hotel. Alumpihit nitong sambit. Kaarawan ito ng isa kong kakilala. Iniimbitan niya tayo mag-ina. Sosyal? Mukhang mayaman ang inyong kaibigan, ma. Sa Avalon Hotel na 5-star ang party? Sige, ma. Pupunta tayo. Gusto ko makilala ang inyong may kaarawang kaibigan. Bale, ito ang unang beses na magagawi ako sa Avalon Hotel. Salamat. Napangiti siya. Akala ko ay kung ano na ang sasabihin sa akin. Medyo kinabahan pa naman ako noon naroon ako. Napakaseryoso niyo kasi. Pero teka, ma. Sino ang kaibigan niyo ito? Para naman makapaganda tayo ng regalo. Di na kailangan ng regalo, iho. Nasa kanya na ang lahat eh. Isa ng regalo sa kanya ang ating pagpunta sa kaarawan niya bukas. Kaya hindi natin siya pwedeng biguin. Hindi mo siya kilala, anak. Bukas mo lamang siya makikilala. Sige na, magpahinga na tayo. Okay? Good night. Sweet dreams, ma. Nagtagal pa siya ng kalahating oras doon sa sala bago siya pumasok sa kanyang silid. Nasorpresa siya sa nalamang merong mayamang kaibigan ng mama niya. To think na wala naman siyang kakilalang kaibigan nito. Pag nagkataon, ang may karawan bukas ang unang kaibigan ng kanyang ina na makikilala niya. Nakikipagkwentuhan ng ina sa kanilang mga kapitbahay, pero yung civil level lamang. Lumalabas lamang ang ina niya pag siya ang kasama. Nagde-date silang dalawa. Hindi naman kasi lingid sa kanya na wala itong grupo ng mga kaibigan na hindi niya maintindihan kung bakit. Mabait naman ito. Wala siyang masabi sa kabaitan ng mama niya. Ang kakatuwa pa, ni wala siyang nakilalang kamag-anak nito gayong tagaroon lamang sa Iloilo ang kanyang ina. Ni hindi nga niya alam kung ulilang lubos na ito. Hindi siya nagtatanong. Nakatikom ang kanyang bibig ukol sa mga bagay na yon, maging sa kanyang ama. Nirerespeto niya ang pananahimik nito. Walang dudang may dahilan nito kung bakit ayaw magkwento sa panig ng kanyang ama. Hindi mapapasubili ang galit talaga siya rito. Pinabayaan sila. Wala siyang intensyong makilala pa ito. Para ano pa? Nagawa siyang maitaguyod ng kanyang mama. Kaya kung mayroon man siyang dapat na pasalamatan sa tagumpay ng iyon, it's her mother. Kaya hindi na rin nakakagulat kung nakasentro rito ang buhay niya. Ginawa nito ang lahat para sa kanya. Ginapang siya, kaya utang niya ang lahat ng tagumpay rito. Without her, he's nothing. Wala akong pupuntahan bukas, ma. Bakit ho? Meron tayong pupuntahan? Masasabi niyang hinintay talaga ng kanyang ina ang pagdating niya. Half day lang ho ako. Pag Sabado, di ba? May dadaluhan tayong party bukas. Really? Ho, saan? Sa Avalon Hotel. Anong klaseng party ho? Birthday. Sino naman yun, ma? Marahan itong napailing. Di mo siya kilala, iho. Bukas ay makikilala mo siya. 7 tayo aalis dito, formal attire. Ako na ang bahala maghanda ng iyong isusuot. Sisiguraduhin kong gwapo ka. Mama talaga? Napangiti na lamang siya. Makikita silang muli ni Alfred Sage Salvador, ang kanyang kapatid sa ama. At hindi pa iyon alam ng kanyang ina. Wala pa siyang sinasabi rito kung ano man kasi ang kanyang natuklasan sa ama. Nakatikom ang kanyang bibig. I'm very proud of you, iho. Ma, hindi mo naman kailangan sabihin yan. Alam ko na yan noon pa. Patob ko. Irereto mo ako sa babaeng naroon bukas. Gusto mo na talaga ako magkaroon ng nobya, no? Pinamadali niyo ako. Parang ganoon nga. Nakangiti nitong tanong. Paano naman kasi sa gwapo mong yan tapos may stable job na rin? Pero wala ka pang ipinapakilalang nobya sa akin, nagtataka talaga ako. Isipin nyo na lang na hindi ko pa nakikita ang babaeng mamahalin ko, ma. Hindi ba't pinalakin nyo akong may takot sa Diyos at marunong rumispeto sa mga babae at kapwa? Kaya ayoko manakit ang damdamin ng ibang babae. Ayoko makipaglaro sa kanila. Talaga? Yun naman talaga ang dapat, diba? Naku,
Niyakap siya ng ina. Kaya nga ipinagmamalaki kita eh. Wala talaga akong masabi sa iyong kabaitan. Hindi naman kita minamadali, iho. Ang ganang akin lang, maging normal ang iyong buhay. Ma, normal naman ang buhay ko ah. Siya, wag na natin pagtalunan ng mga bagay na ito. Kung hindi ka pa handang magkanobya, walang problema. Pero kung may napupusuan ka ng babae, wag mo na siyang pakawalan pa, ha? Oho, good. Sige na, magbihis ka na muna. Iahanda ko lang ang ating hapunan. Wag masyadong matagal ha. Ikaw kasi, magbibihis lang, inaabot ng kalahating oras. Masasarap pa naman ang aking niluto. Masarap umigop ng sabaw pag mainit, di ba? Ikaw rin, nilagang baka ang aking niluto. 5 minutes, ma. Okay. Pagdating sa nilagang baka, wala makakatalo sa kanyang mama. Masarap itong magtimpla sa paborito niyang ulam. Kaya basta nilaga ang kanilang ulam, sigurado mabubusog talaga siya. All set na ang Ilonggo Hall para sa kaarawan ni Don Salvador. Nakahanda na ang lahat. Ilang oras na lang ay mapupuno na iyon ng mga panauhin. 200 ang inaasahang bisitang darating. Sir, ang pinapaayos ko sa'yo, okay na ba? Kaninang tanghali pa dumating si Leticia Laron, kasama ang kanyang anak. Sila lang naman ang mga bisita ni Don Alejandro Salvador na expected guest natin dito sa hotel. Lahat ng kanilang kailangan ay ibinigay sa kanila. Marahan siyang tumango. Ang gusto kong malaman ay kung saan sila nanggaling. Kung siya kasi ang mag-aanalisa, importante mga tao kay Don sa Salvador ang mga ito. Saka, hindi pa niya nakakaharap. Si Leticia Laron ay galing sa Rojas City. Tapos sa Bacolod City naman galing sa Esmeralda Danag. Sir, kumpirmadong anak ang kasama ni Leticia Laron. Wala pa akong impormasyon ukol sa lalaking kasama ni Esmeralda Danag. Ipapaalam ko kaagad sa inyo, oras na malaman ko. Ano ang pangalan ng anak ni Leticia Laron? Mula sa hawak nitong clipboard, tinignan doon ang pangalan na inaalam niya. Francis Sage Salvador, sir. Halos magkapangalan ho kayo. By the way, sir, related ba kayo sa kanya? O maging kay Don Alejandro Salvador? Napalunok siya sa nalaman. Nasorpresa siya. Kung ganoon, hindi lang 3 ang anak ni Don Salvador. 4 sila. Nagkalat mo lang talaga ng binhi nito ang lalaki. Marahan siyang napailing-iling. Malalagay si Braden sa alanganing sitwasyon. Oras na malamang hindi nito solo ang kayamanan ng ama. Suit number nila, 222. Thanks. Tinalikuran na niya ang assistant manager for suits. Hindi niya sinagot ang tanong nito. 4 silang Sage Salvador. Pero naman ano ang kaugnayan ni Esmeralda Danag kay Don Salvador? Hindi siya pumunta sa suites ng mag-ina. Makikita rin niya ang mga ito. Sapat na sa kanyang mas nakakauna sa impormasyon kay Braden. Lamang nangangahulugan iyon na marami silang tagapagmana ng kanilang ama. Nakaramdam siya ng excitement. Kutob niyang may mangyayari mamaya sa kaarawan ni Don Salvador. Iyon ang dapat niyang masaksihan. Kumbinsido siyang mismo ang lalaki ang pumili sa kanya para pamahalaan ang Avalon Hotel. Kilala na rin niyang ihanda ang kanyang sarili sa mangyayaring palabas. Hindi mapakali si Braden. Pagdating nila sa hotel, masama niyang dumating nilang kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung bakit may bumangon ka ba sa kanyang dibdib. Ang alam lang niya may sorpresa sa kanilang ama. Sa gabing yon, malalaman na nila ng ina kung ano ang sinasabi nitong sorpresa. Nasa tabi lamang siya ng kanyang mga magulang habang tinatanggap ng ama mga pagbati ng mga bisitang naroon. Nakita niya ang paglapit ni Jolene sa kanyang papa. May ibinulong dito. That's good. Sige ho. Thank you, Jolene. Happy birthday, Don Salvador. Thank you. Initian sila, tinanguan ng executive secretary ng kanyang ama. Kasunod niyon ay, tinalikuran na sila. Hindi nila alam kung ano ang ibinulong ni Jeline sa kanyang ama. Hindi lang siya sigurado kung may kinalaman iyon sa sinasabi nitong sorpresa sa kanila ng ina. Marami pang mga lumapit sa kanila at binati ang kanyang ama. At napansin ni Braden na may mga bisita pang dumarating. Kilala niya ang karamihan, low profile man ang kanyang papa, marami naman itong kakilala. Ginampanan naman niya ang pagiging mabuting anak dito. Bawat lumapit sa kanila ay kinukumusta niya, pinasasalamatan, gayon din ang kanyang mama. Sa paningin ng lahat, perfect family sila, which is true. Wala naman silang nagiging problemang mag-anak, naging mabuti sa kanya ang mga magulang. Minsan man hindi niya narinig na nagtalo ang kanilang mama at papa, masaya ang pagsasama nila bilang isang pamilya. Nakita niya si Alfred Sage Salvador. Nagsalubong ang paningin nila ng lalaki. Marahan niya itong tinanguan. Hindi ba nito babatiin ang kanyang ama? Ni hindi pa ito kilala ng papa niya. Sa pag-ikot ng kanyang mga mata, nakita niya sa isang mesa si Enzo Sage Salvador. May kasama itong babaeng may edad na. Una niyang naisip na ina ng lalaki, pero di siya sigurado. Dadalawa lamang ang mga ito sa mesa. Nasorpresa siya na makita rin ang lalaking plano talaga niya itong imbitahan.
Lamang nawala iyon sa kanyang isipan sa rami ng kanyang ginawang trabaho. Nagtaka siya. Sino ang nag-imbita roon kay Enzo at sa kasama nito? Kilala ba ang dalawang ito ng papa niya? Tuloy sa pag-ikot ang kanyang paningin. Tumigil sa isa pang mesa ang kanyang paningin kung saan meron 5 katao, 4 na lalaki at 1 babae. Nangunot ang kanya noon na makilala ang anak ni Aling Regina. Anong ginagawa noon ng lalaki? Sino ang nag-imbita rito? Naalala rin niya ang isa sa mga lalaking kasama nito. Nakita rin niya noon sa restaurant. Mukhang maraming ang sorpresa sa karawang iyon ng kanyang ama. May mga mesa siyang nasulyapan na di niya kilala ang mga umuuko pa. Kumilos ang kanyang ama. Sumabay sila ng mama niya. Lumapit na sila sa kanilang mesa. Hindi pa nga sila nakakaupo nang may makabumati pa sa papa niya. Inaantabayanan ni Braden ang sinasabing sorpresa ng kanyang ama. Dumako ang paningin ni Alfred sa bungad ng hallway. Ang nakita niya ay ang kanyang mama na elegante sa suot nitong damit. Natigilan talaga siya. Naroon ang kanyang mama. Ibig sabihin, imbitado ito. Hindi ito makapasok doon kung walang imbitasyon. Hindi iyon nabanggit sa kanya ng mama niya. Kaya nasorpresa talaga siya na makita ito roon. Nakita niya ang paglingalinga nito. Parang may hinahanap. Nagdesisyon siyang lapitan ito. Ma! Iho, nakangiti nitong sambot. Paumanhin at hindi ko nabanggit sa iyo ang gagawin kong pagpunta rito. Nakatanggap ako ng imbitasyon. Hindi ka sana galit sa akin, anak. Marahan siyang tumango. Bakit naman ako magagalit, ma? Nakangiti niyang ambot dito. Mukha hong may pinaplano si Don Salvador. May ilan ditong Sage Salvador? Inimbita rin sila. Sina Braden at Enzo? Hindi lang yun, ma. Hindi lang kaming 3. Meron pang 2 Sage Salvador. Si Francis Sage Salvador na taga Rojas City at hindi ko alam kung sino isa, Cold Sage yata na taga Bacolod City naman. 5 kayo? Opo. Mukhang may mangyayari rito mamaya. Inimbitahan din kasi sila. Sa paniko, wala na akong dapat pang ikalugar. Ewan ko lang sa kanila, pero nakatutok ngayon ang aking paningin kay Braden. Ang pagkakaalam kasi niya, nag-iisang anak lamang siya. Gusto ko makita ang kanyang reaksyon. Matatapyasan ang kahambugan niya. Oras na malamang 5 ang anak ng ama niya. Hayaan mo na. Maganda na lang tayo sa binabalak ni Don Salvador. Pero nagulat talaga ako na malamang 5 kayong Sage Salvador. Akala ko kasi 3 lamang kayo. Nagkalat siya ng kanyang binhima. Tapos inipon pa niya kaming lahat dito ngayon. May binabalak siyang gawin. Kung ano man yun, malalaman natin yan mamaya. Handa ako sa plano niya. Ma, sige. Sinamahan niya ang ina sa nakitang bakanteng mesa. Napadaan sila sa mesang kinaroroonan ni Enzo Sage Salvador at ina nito. Kanina pa sila nakita ng lalaki. Simple lamang silang nagkatanguan. Hindi niyo ba lalapitan si Don Salvador para batiin, ma? Tanong niya pagkaupo ng kanyang ina. It's his birthday. He invited you. Siguradong hindi na siya magugulat oras na makita ka. Mamaya na, iho. Kinuha ni Alfred ang pansin ng isang waiter. Lumapit naman kaagad ito. Inihingi niya rito ng pagkain ng kanyang mama. Tumalima naman kaagad ito. Wala na rin naman siyang gagawin kaya sinamahan na muna niya roon ang kanyang ina. At hindi lang ito ang binigyan ng waiter ng pagkain, kundi maging siya rin. Kain na muna kayo, ma. Ikaw rin, iho. Oho. Sumunod talaga ang paningin ni Francis sa pamilya ni Don Salvador. Nakaramdam siya ng inggit kay Braden Sage Salvador. Kompleto ang pamilya nito. Nakaramdam tuloy siya ng inggit sa kapatid niya sa ama. Okay lang kayo, ma? Ano ba namang klaseng tanong yan, Frances? Of course, I'm fine. Inaasahan mo bang magsiselos ako sa asawa ng iyong ama? Bago pa man kami magkahiwalay at nagkaroon ng relasyon, kasal na silang 2. Kaya antimanong alam ko na ang aking magiging papel sa buhay niya. Ikaw talaga? Ihintayin pa natin siyang lapitan tayo? Ma? Maghanap na lamang tayo ng magandang tiyempo, iho. Marami pang lumalapit sa kanya at bumabati. Makikilala ka na rin niya. Hindi tayo tumungo rito para lang kumain. Hindi magtatapos ang gabing ito at magkakaharap din kayo. Ano sa tingin ninyo ang plano niya, ma? Hindi ko alam, Frances. Kikilalanin ba niya akong anak? Sigurado yan. Dahil ba gamit ko ang kanyang pangalan at inimbitahan niya tayong maging bahagi ng kaarawan niya ngayon? Baka naman magmukha lamang tayong kawawa rito. Sayang ang pagod natin sa 3 oras na biyahe. Huwag ka mag-isip ng negatibo, iho. Oras na magkaharap kayo mamaya na yung ama, be civil to him. Sigurado mag-uusap kayo mamaya. Hindi ako ang habol niya, kundi ikaw. Dala mo ang pangalan niya. Muling bumalik ang paningin niya sa mesang kinaroroonan ng estranghero niyang ama at ng pamilya nito. Panay-panay ang pagtanggap nito ng mga pagbati mula sa mga bisita. Hindi niya magawang matansya kung ilan ang mga naroong panauhin sa rami. Mahina siya sa tansyahan ng bilang. Naitatak na niya halos sa isipan ng mukha ni
Brad and Sage Salvador. Ang litrato nga nito'y nakalagay sa dashboard ng kanyang kotse. Lagi niyang tinitingnan yon. Napansin na rin niya ang similarity nila halos ng binata. Walang kwestiyon sa angking kawapuhan ng lalaki. Kumbinsido naman siya sa kanyang itsura. Gwapo siya kung ilang beses na nga siyang nanalo sa mga patimpalak na panlalaki sa kanilang eskwelahan. Artistahin ang dating niya. Lalo na nang ihantad na sa kanya ng ina ang naipong sustento nila mula sa kanyang ama. Binili niya ang lahat. Magagarang damit, lalo pang naghanda sa kanyang mga kagwapuhan. Subalit ang kagwapuhan niyang iyon ay hindi niya ginamit na armas para makapanlamang sa opposite sex niya. Sa kabutihan sa kanya sa paniniwala kasi niya, oras na saktan niya ang damdamin ng kahit na sinong babae para na rin niyang sinaktan ng mama niya. Ayaw niyang mangyari yun. Mataas ang kanyang respeto sa kanyang ina. Iho, ma, natigilan ka yata. Wala ho. Impatient lang siguro ako. At hindi pa tayo nagkikita or nagpapakilala kay Don Salvador. Gusto ko na kasing makita ang reaksyon niya. Nakakainip pa maghintay. Lapitan na kasi natin siya. Ma, mamaya na iho. He sighed.